video again. Samahan niyo ako dito sa journey pupuntahan ko. Kasi as you can see guys, ayan, gumagala ako ngayon. May dadaanan kasi akong gumagawa ng, anong tawag doon? Material sa pangingisda. So, ayun, gusto kong puntahan and wanted to share it with you. Tara guys, samahan niyo ako. Along my way, ayan, may accident na nangyari. Ayan, yung dalawang kotse niyan, yung pickup tsaka kotse. Kabungguan yata sila sa, ewan ko kung paano sila nagkamo. Kasi, naman to pa-carb, so most probably dapat slow ka. Hindi ko alam, mga reckless driver kasi dito. So, eto, nandito na ako guys. May mga bangka-bangka na dito. Ayan. So, check natin whether makikita natin yung mga fisherman na nagre-ready ng umalis or something. So, tara guys, samahan nyo ako. Let us check kung anong pwedeng makita natin dito. Ang ganda kaya. It's really abandoned na, oh. Kumbaga sa bahay, haunted house na. But then, umaano pa rin naman sila at ayun, nangingisda pa rin naman sila. Siguro ito lang white ang hindi. Tsaka yung mga somehow mga tayo, like for example for this one. Then ayan, may mamalaki pa. Hindi ko alam kung mga pang fishing boat ito, pero para namang pang cargo. So let's see dun sa kabila kung ano yung makikita natin. Gusto ko kasama din ako. Anyhow, ayan guys, gusto kong ipakita lang sa inyo yung mga klase ng boat na meron. Di ba sa atin yung mga bangka may mga katig? Dito kasi, as you can see, wala silang katig na gano'n. Ayan o, di ba? So, ayan. Ayan yung mga, kahit yung mga pang-cargo nila, wala talagang katig. So, iniisip ko na hindi ka lang tumaog mga to. But anyhow, is posible naman dahil hindi naman magtatagal ng ganyan yan, di ba? At siguro, mas malaki siya dun sa o mas matibay siya pagdating sa mga hindi ko rin alam, but differences na nakita ko sa amin o sa Pilipinas is may katig talaga yung mga bangka. Dito wala barko talaga siya. O hindi ko alam kung anong tawag dyan. Kayo na ang comment below. But I just wanna show you guys. Tapos itong mga bangkang sa part na to, ayan mga yan, pang cargo kasi siya So tingnan natin doon sa kabilang side. Tara. Lalaki talaga. Pang talaga siguro sila Pang cargo, hindi pang fishing. Nagtataka lang ako. Dati kasi malinis tong place na to Walang mga ganyan. Walang yung mga, anong tawag dito? Para kasing etong mga to yung babaan na ng mga cargo nila Pero before, nung nagja-jogging kasi ako dito, wala to kasi super malinis. Na-i-upload ko rin tong place na to before yata nung sa unang pag-upload ko sa YouTube. Na-i-share ko na to So surprisingly, a very busy place na rin pala ito. Tingnan natin kung may nanguhuli. Nauubos lang. Mga pain yata nila pero imagine. Ayan sila Kailangan mo lang talagang maging mapagpasensya dahil ayan, hanggang ngayon wala pa rin silang nahuhuli. Pero we'll see, maghihintay tayo until may makita tayong fishing materials na hinahanda nila. Hindi ko sure kung meron so we'll see. Sana may mahuli sila dito. Ayan tingnan natin kung anong klaseng isda yung nahuhuli nila.
Dahil wala pa silang nahuli, balikan na lang natin pag uwi ko. Then for now, tingnan natin kung merong tayong makikita yung klase ng ano to, materials na pinanghuhuli nila. Meron kasi dito eh. So tara, check natin. Alam ko meron. Gusto kong i-share yun sa inyo. Let's go! Ayan, eto. Yeah. Ay, I got it. Opa, meron din sila ano. Ay, ayan. So, I am here inside of their boat. Ayan. And I found this. I'll show you guys. Wow, this is the one. Sir, what kind of fish you are catching in this kind of? Is this fish or for crabs? This crab also coming. Crab also? All together? You're from? I'm from Philippines. So you are the only one who's making for this kind of materials while catching the fish? Yeah. Not now. Just So that is the finished one. क्या हिम्मत जाए तापस जाए क्या कटला पकड़े मछला पकड़े मैं How the fish is coming inside, sir? yeah How the fish is coming inside? maybe I don't know coming yeah I don't know but coming you some like this no you put you get this one get Okay. one time go after not coming outside Uh-huh. You put something inside of... yeah maybe small fish Ah, okay. And fish and crab all also seafoods come coming yeah together. Okay. video So that's it. I have interviewed there the fishermen there. So that is the kind of materials they are using while catching the fish. And as you can see, siguro kailangan kong pumunta ng fish market para lang ipakita sa inyo kung ano yung mga klaseng fishes na nahuhuli nila. However, ang sabi nga, all of kung ano mang klaseng seafoods ang pumasok, yun yung nakakatch nila. But then meron silang pain na inilalagay sa small fish as well. So kung sa atin, ang ginagamit natin ay biwas, so sa kanila is ganon. Naalala ko kasi yung kapatid ko before na may ganyan din sila. Kasi syempre, anak ako ng mga isda, so alam ko. But biwas ang inaan namin. But si kuya kasi, ang tawag namin doon is bubo. So parang katulad ng ganyan-ganyan. But yung kay kuya kasi, sa gitna lang may butas. I'll gonna search that with you guys. But however, ayun nga, may na-interview tayo ng kaunting na information, ayan, ganyan, dun kay Lolo, kung paano sila nakakahuli ng mga isda. So, thanks sa kanya. Meron pa kasi ako nakita dito, so check natin dito. Ayan. Maliit lang yun sa kanila, pero ito as you can see, ayun, meron sila dun sa boat. Oh, ang dami pa. Diba? Siguro ito, oh, may dumadaong na. Siguro aalis na sila. Naglilinis na.
So, everyone, since na mga ka-wanderer, since na lubog na yung araw, at the same time, nakakuha na rin ako ng mga video clips to share with you guys. For this time, I wanted to share and to say goodbye for now. Till my next vlog. See you again. Thanks for watching, everyone. Thank you very much. Ayan, lumulubog na siya. Diba? Thanks, everyone. Bye.